Proverbs 14:10. When you are sad, no one else feels the pain. And when you're happy, no one else really feel the joy. Only you understand yourself. You don't really know and understand others. So you really cannot and must not judge others. And you should not be judged by others too. Sinner or saint. It's a matter of point of view. Panginoon, salamat po dahil kayo ang pinakamahalagang nakakakita at sumusuri sa amin. Salamat dahil ang inyong patakaran, ang inyong pamantayan, ang ginagamit na panukat sa amin. Turuan niyo kami, Panginoon, na bumukas ang aming pangunawa sa nararamdaman, sa kalagayan ng kapwa, maging ng aming sarili. Sa sandaling ito, patuloy niyo po kaming pakalinisin at paliwanagan ng hiwaga ng kapangyarihan ng inyong karunungan. Be our teacher, our preacher, our healer. We seek you, Father, in the name of your Son, Jesus. Sinner or saint? Pag nanunuri tayo sa ating sarili na nanalamin, anong tingin niyo sa sarili? Saint o sinner? Pag tinitingnan natin ating kapwa, ano ang label na inilalagay natin? Genesis 16, 1-4. Isang kasaysayang napakatanda at napakalayo na sa atin sa panahon at sa lugar, pero malapit sa ating puso ang aral. Hindi magkaanak si Sarai na asawa ni Abram. So problema niya yon. Ngunit mayroon siyang aliping babae na taga-Ehipto na ang pangalan ay Hagar. Sinabi niya, Abram, my husband, dahil pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko ang sipingan mo. Baka sakaling magkaanak siya para sa akin. Pumayag si Abram sa sinabi ni Sarai. May problema naman ngayon si Hagar kasi gagawin siyang paanakan. At ipinaubaya nga ni Sarai ang kanyang asawa, sa kanyang asawa si Hagar upang maging asawang lingkod. Kaugalian nila yan nung araw pagka ang senyora hindi magkaanak, si Yayadab papaanakan sa kanyang husband at kanya na yung anak. Paanakan lang talaga yung alipin. So matapos sipingan ni Abram si Hagar, nagdalang tao nga ito. So Hagar becomes an accessory in the system. Remember that any social system, any tribal system, even religious system, favors a certain sector in society, and generally it favors peace and order. Para magkaroon ng kapayapaan sa community, mayroon talagang mga nalalagay sa sacrificial positions. So, Hagar was the woman which at that point, and up to now in many areas, means weak. She was a slave, and she was a foreigner. So, she was 3 times over weak compared to Abram and compared to Sarai. So, you see there's such a thing as an ancient culture and morality. Maging sa Biblia, maraming mga moralidad na noon ay pwede at maganda, pero sa paglipas ng panahon, dapat nag-iiba ang application kasi naiiba ang tunay na kalagayan ng mga tao. Ngayon ba, gagawin niya ng mga Christian, gagawin nilang model? Si Abram, si Sarai, si Hagar? No. Kahit nasa Biblia pa yan noon, hindi ibig sabihin lahat ng panahon, lahat ng oras, applicable. Dahil naiiba ang ibig sabihin ng ikinabubuti ng buong lipunan. Kasi noon, lalo mayaman ka, hindi ka magkaanak, walang magmamana. Sa Israel, napakahalaga ng lupa, napakahalaga ng mana, so kailangan magkaroon ka ng tagapagmana. Kaya kahit noon, ikaw ay may kapatid na lalaki, namatay, kailangang anakan mo yung asawa niya para magkaroon ng anak yung kapatid mong lalaki sa kanyang asawa na ikaw ang naging kasangkapan. Ngayon, hindi rin yun ganon. So, hindi lahat ng nakasulat dyan sa Old Testament, i-apply mo na lang na bulag-bulagan ngayong araw na ito, kasi naiiba ang lakad ng panahon. Maging sa loob ng Biblia. Noong Old Testament, sobrang higpit sila sa mga sabat-sabat. Noong panahon ni Jesus, kinancel na niya. So hindi ibig sabihin, biblical yan. So sabi ng Bible, batuhin natin siya. Noong araw yun, sa isang malayong panahon, sa isang malayong lugar, at sa ibang konteksto at sitwasyon. That's why you've got to contextualize the reading of Scripture. Pag hindi, pag buong bulag mong in-applyan ngayon, magiging malupit ka, magiging wala ka sa lugar, tapos sasabihin mo biblical. Kailangan nag-iisip. So, there was context of Scripture. At the time, it was all right, but in other times and other places, not all right.
So kailangan, tingnan mo, ang mga kautusan noon, ang mga pwede, ang mga alright, dala ng pangangailangan ng buong lipunan. And at that time, the people were so few, kailangan mag-survive ang kanilang tribu, ang kanilang pamilya, kaya kahit ano na lang paraan para magkaanak, gagawin nila. Kaya dahan-dahan sa pag-a-apply ng Biblia. Lalo kung application is on Jesus, unkind, dahil hindi mo sasabing sabi yan ng verse. Kasi marami ring verses na iniba na ni Jesus ang application. Pinabait. Genesis 16, 4-6. So nagdalang tao si Yaya. Subalit nagmalaki si Hagar at hinamak nito si Sarai. Siyempre, siya na ngayon ang nagdadala ng bata. Siya na ngayon ang bida. Ngayon, may problem si Sarai. You see, yung problema, palipat-lipat lang ang kandungan. Dahil dito, sinabi ni Sarai kay Abram, ikaw ang dahilan ng paghamak ni Hagar sa akin. Samantalang ideya niya to. Alam mong ako ang nagkaloob sa iyo ng alipin kong ito. Bakit niya ako hinahamak ngayong siya'y nagdadalang tao? Nagkaroon ngayon ng problema sa Abram. Dalawang babae sa kanyang bahay. Natural, para siya nasa pagitan na nag-uumpog ang bato. At sumagot si Abram, alipin mo naman siya, kaya gawin mo sa kanya ang gusto mo. Pinagmalupitan nga ni Sarai si Hagar. Kaya ito'y tumakas. So nagdadalang tao, tumakas ang babae dahil hindi niya makaya ang pagmamalupit ng kanyang among babae. As we can see, man's ways can lead to trouble. Sarai took revenge and then Hagar escaped. Lahat sila may dahilan why they did what they did. May kanya-kanyang pinanggagalingan ng kanilang pangangatwiran. May kanya-kanya silang justification of what they thought of and did. So sinner or saint? Who can tell? Hindi mo pwedeng husgahan isang taong nalulunod, nakakapit kahit sa ano na lang para lang siya mabuhay. Family troubles and family jealousies became the fruit of what they did. Can you imagine 2 women and 1 man? Kahit ngayon, laging yan ang laman ng teleserye. At laging ang tanong ay, sino ang tunay na ama ng bata? Isang taon mong panonoorin, samantalang isang taon na nang alam na alam kung sino naman. Yun lang mga karakter doon sa kwento ang nagmamaang-maangan, kunwari hindi nila alam. Kumita sila, naubos ang oras mo, kaiiyak. At sa galit mo sa kontrabida, di ba? Ba't mo gagalitin ang sarili mo na isang taon para lumigaya ka lang doon sa last na palabas? So, may problema because there was a coming stepson, a husband, a wife. There was another woman, a child not of the legal wife. This is trouble. At kung naaamoy nyo ito sa inyong buhay ngayon, kaya tayo nag-uusap. Kasi buhay din natin ito eh. Buhay-buhay din natin yan. So there was a conflict. And in this conflict, every person is a saint sa tingin niya. And every person na kalaban niya is a sinner sa tingin niya. Kanya-kanyang pagtingin, kanya-kanyang manukat. Genesis 16, 7-11. Sinalubong siya ng anghel, itong si Hagar na nasa desert, ng anghel ni Yahweh sa tabi ng isang bukal sa ilang na malapit sa daang patungo sa Shur. Hagar, alipin ni Sarai, saan ka nang galing at saan ka pupunta? Tanong ng anghel. Tumakas po ako sa aking Panginoon, ang sagot ni Hagar. Sinabi ng anghel, magbalik ka at muling magpasakop sa kanya. Pag ginawa mo yan, mga anak mo ay aking pararamihin at sa karamihay di kayang bilangin. Di na magtatagal, ikay magsisilang, Ismael ang sa kanya ay iyong ipangalan, sapagkat dininig ni Yahweh ang iyong karaingan. At pinaniniwalaan ng marami, at na maging kaapu-apuhan itong si Hagar, ay ang mga Arabo ngayon, at ang naging kaapu-apuhan itong si Sarah, ay ang mga Israelita ngayon. Kaya hanggang ngayon, maraming hidwaan. Ang pinagmulan, 2 bahay bata. So nagkaroon ng problema ang pamilyang ito dahil pinakialaman nila ang Diyos kung paano magkakanak. There's an important insight here. The Lord found Hagar in the desert, which means the Lord was with Hagar too. Mga number 1,
na hindi only one. Si number 2, mahal din ng Diyos. Ikaw lang nagagalit sa Kanya. Pero ang Diyos, minamahal niya ang lahat ng tao. Lalo't ang taong yun ay biktima lang naman ng mga pangyayari at hindi naman niya talaga binalak at sinadya ang naganap sa Kanya. Na pag binasa mo ang slam book niya nung siya nasa elementary grades noong 1964, sa ambition niya, hindi naman niya inilagay na to be number 2. Wala namang babaeng nag-ambisyon yan, di ba? Lahat ang ambisyon pumarada sa simbahan na 5 metro ang haba ng belo. Pero hindi lahat nangyayari yon. Kanya-kanya tayo ng mga nakadapaan, natisuran, at ang lahat nasusugatan. So the Lord was with Hagar too. That's the important point. At sabi niya, go back and submit to her. This, of course, reflects the values of the time na hindi masyadong mahalaga ang personal na damdamin mo noon, hindi masyadong mahalaga ang iyong human right, ang mahalaga, order in society. Because a tribe as small as theirs cannot afford to be divided. Families cannot afford to be divided, so people are mandated to submit to authority for the sake of unity because they have to survive. Iba nung araw. At sabi naman niya, I will bless you. Sabi ng tinig mula sa kalangitan. So the Lord hears even Hagar's. It was not her choice. There were powers beyond her that made her become like what she was. And the Lord is the Lord of repair. Nire-repair niya ang lahat. So niya, nagkaroon kayo ng mga broken relationship, nagkagulo kayo, pupunta ka sa desert, mamamatay ka lang dyan, mamamatay ang bata sa sinapupunan, bumalik ka na lang. Yun ang pinakamagandang gawin ngayon, given all the limitations that are around. The Lord works in whatever level people are. Kaya ikaw si number 1, kaya ikaw si number 2, kaya ikaw si number 17. No? Alam ng Diyos ang iyong kalagayan, at huwag tayo magtaka na uunawaan niya tayo. Lalo ang ating pagiging biktima ng mga kapangyarihang higit sa atin. So the Lord is wherever people are, in ideal situations, which is rare, in normal situations, which is the majority, kaya nga norm, hindi ko mo hindi normal, wrong ha. Norm, ibig sabihin lang, yun ang marami. And even in acceptable situations, in non-normal situations, in unacceptable situations, even in detestable situations, ang Diyos ay para sa lahat. Parang nasa ibabaw ka ng bundok, kasama mo ang Diyos, nahulog ka sa medyo bangin number 1, nandun pa rin ang Diyos. Dalaglag ka pa sa bangin number 2, nandun pa rin. Magkaloob-loob ka na ng kaila-ilaliman, nandun pa rin ang Diyos. Dahil ang Diyos ay para sa lahat. Lahat ay inaabot ng Diyos. Psalm 139, 7-10, where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? The answer is nowhere. If I go up to the heavens, you are there. Mataas yun. If I make my beds in the depths, you are there. Kahit sa ilalim ng dagat ako sumisid, nandun ka pa rin. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there, your hand will guide me. Your right hand will hold me fast. Kapatid, nasaan ka ngayon? Nasa kataas-taas ka bang rurok ng napakagandang kalagayan? O nasa kaila-ilalimang ka ng mga imbornal? O nasa gitna, kasama mo pa rin ang Diyos. Kita ka niya, alam niya ang kalagayan mo, kaya dapat pumanatag ka, magtiwala, at maghintay ng pagtapik niya sa iyo, pag-akay, at pagbangon niya sa iyo. Gawing team song dapat, ng mga sawi, ng mga ligaw, itong ganitong mga bagay. Ang sinabi ng Psalm 139, 7-10. Maging na mga takas, tulad ni Hagar. Ano bang tinatakasan nyo sa buhay? May kanya-kanya tayong tinatakasan, iniiwasan. May kanya-kanya tayong liwanag na iniiwasan nating tayo'y tamaan dahil meron tayong mga itinatago. Pero sa Diyos walang dilim, kita niya ang lahat. At alam natin, kahit ang araw, yung liwanag, yan ay disinfectant, nakakagamot, vitamina, pampalakas. Get out into the light because God is light. Do not pretend that you can hide in the dark because there is no darkness in God.
And that light in God is not judgmental, it is healing. Kaya mabuti pa, lalong lumapit sa Diyos, lalong ipagtapat at ipahipo sa Diyos kung ano man ang ating mga dinaramdam sa buhay. Genesis 17, 15 and 18. Sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham, dahil si Sarai ay ibe-bless niya, hindi na Sarai ang itatawag mo sa iyong asawa, kundi Sarah, sapagkat siya ay nagpagpapalain ko. Magkakaanak ka sa kanya, at siya ay magiging ina ng maraming bansa. Ito ang paraan ko para ka magkaanak, hindi yung nag-i-improvise kayo, nagkakagulo tuloy ang buhay nyo. Genesis 21, 1-3. Pinagpala ni Yahweh si Sarah at tinupad ang kanyang pangako. Ayon sa panahong sinabi ng Diyos, si Sarah nga ay nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki, kahit matanda na noon si Abraham. Isaac ang ipinangalan ni Abraham sa kanyang anak. Genesis 21, 8-10. Lumaki ang bata. At nang ito'y awatin, nung tigilin sa pag-breastfeed, nang ito'y awatin, naghanda ng malaking salo-salo si Abram. Minsan, nakikipaglaro kay Isaac si Ismael, so dalawang anak na itong nandun, ang anak ni Abraham kay Hagar na taga-Egypto. Nang makita ito ni Sarah, sinabi niya kay Abraham, palayasin mo ang aliping yan at ang kanyang anak. Sapagkat ang anak ng aliping yan ay hindi dapat makibahagi sa mamanahin ng anak kong si Isaac. Ito itong babaeng ito. Pakana niya na magkaanak siya through Hagar. Ngayon nagkaroon na siya ng through her own womb. Gusto na niyang dispatchahin na mag-ina. Naiba siya. Now there's family trouble. Sabi niya, get rid of them. Ang issue, inheritance. Mana-mana. The Jewish scriptures, laging agawan sa lupa. Pag binasa niyo yan. Kaya hanggang ngayon, agawan sa kaprasong lupa. Napakatanda ng pinagmumulan ng mga hidwaan na ito. Genesis 21, 11-13, labis itong ikinalungkot ni Abraham sapagkat anak din niya, si Ismael. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag kang mag-alala tungkol sa mag-ina, sundin mo na ang gusto ni Sarah. Again, sabi ni Sarah, kakampi ko ang Diyos. God's original intention before Sarah did the things on her own was for her to have her own child. Except nakialam siya, nainip, gumawa ng sarili niyang paraan. And this distressed Abraham because he had a father's heart. Hati ang loob. But don't forget, ginagawa ni Sarah ang gawa niya kasi she had a mother's heart. Tunggalian ng mga kanya-kanyang damdamin. At sabi ng Diyos kay Abraham, for whatever it is worth, sabi ng Diyos, listen to Sarah. Ibig sabihin, paghiwalayin ang dalawang ina, paghiwalayin ang dalawang anak, yan ang kapayapaan. Genesis 21, 14-16. Madaling araw pa lamang, ang mag-ina ay ipinaghanda na ni Abraham ng baong pagkain at inumin. Hanggang saan naman kaya makakaabot yun? Disyerto ang tatawirin ng mag-ina. Ipinapasa ni Abraham ang mga ito kay Hagar at ang mag-ina ay kanyang pinaalis. Kawawa ang babae. Sad. Sino ang sinner ngayon? Sino ang saint? Palipat-lipat, di ba? Nagpagala-gala sila sa ilang ng Berseba. Nang maubos ang dalang tubig, iniwan ni Hagar ang kanyang anak sa lilim ng isang mababang punong kahoy at naupo ng may 100 metro mula sa kinaroroonan ng bata. Sabi niya sa sarili, di ko matitiis sa makitang mamatay ang aking anak. Samantalang nakaupo siyang nag-iisip, umiiyak naman ang bata. Napaka-cinematic. Ang layo niya, naupo siya doon sa malayo, yung bata umiiyak, siya naman humihikbi. So, sino ang saint? Sino ang sinner? Sad parting. Marami mga batang ganito sa ating buhay, mga kapatid. Hindi nila kasalanan kung bakit sila isinilang tapos sila nagdurusa. There was a sad parting and poor Hagar and poor Ishmael had to be left to the elements for the sake of social order. They were in the desert, which meant hopelessness, extreme difficulty. And Hagar sobbed and sobbed and sobbed. Yung hikbi, mas malungkot yun kaysa sa hagulgol. Kasi yung hikbi, pinipigil-pigil mo pa. So may pagpipigil pa.
So this was sobbing in despair. Mga kapatid, ito ang buhay ng mga second families. Ito ang buhay ng mga outsiders, ng mga mistresses, ng mga children out of wedlock. Be sensitive if you are privileged and blessed enough to be the legal wife, to be the legal children. Be sensitive to those who are less privileged than you. Kasi ang buhay ng mga ganitong uri ng ina at anak, ang daming pagpapalayas na nararanasan. Minsan sariling magulang pa nga nila nagpapalayas eh. Ang daming pagtatakwil na hinaharap, ang daming disyertong tinatawid, at ang daming hikbi, mga impit na iyak na hindi maibulalas at maihagulgol, kasi parang pati pag-iyak wala kang karapatan dahil ganyan ka. Napakarami mga tinitiis sa pagkutya, mga kantsaw, na hindi naman nila inibig at pinlanong mangyari. At pag Noche Buena, siyempre wala sa kanila. Si Abraham. Ang Christmas dinner nila, December 15. Ang Valentine's dinner niya, January 24. Itong mga Hagar, walang kasama yan. Hindi niya kasama ang pag-birthday nung lalaki. Di ba? Mga 1 week before or after siya. Huwag tayong mapanghusga sa ganito mga kalagayan. Marami silang pinagtitiisan na hindi naman nila inibig at inilagay sa kanilang slum book. Genesis 21:17-20. Narinig ng Diyos ang iyak ng bata at nagsalita siya mula sa langit, ang anghel ng Diyos. Hagar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Naririnig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lahi. Naawa ang Diyos. Pinagliwanag ng Diyos ang paningin ni Hagar at nakita nito ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. Hindi nga pinabayaan ng Diyos si Ismael, ito'y lumaki sa ilang ng paran at naging mahusay na mangangaso. Nakakahilam ang luha, kaiiyak niya, hindi niya nakikita yung balon meron pala. Pag nag-focus ka sa yung sadness, sa yung drama, maraming blessing na pwedeng hindi mo makita. Kaya sabi ng Panginoon, pahirin mo yung luha. Isipin mo may Diyos. Mahal ka rin ng Diyos, ang anak mo mahal din ng Diyos. Ang Diyos ay para sa lahat. At dahil doon nakita niya yung balon, nakaigib siya ng tubig, napainom ang bata, nabuhay, nakatawid sa disyerto. Ano man ang disyertong dinadaanan nyo, makakatawid kayo dyan. Hindi kayo pwede magtagal dyan because nothing is permanent. Wealth or health, sickness or poverty, gumugulong ang buhay. Lampasan nyo lang. Huwag kayong bibigay sa disyerto. May mga balon dyan. Kailangan lang imulat ang mata. So God saved mother and son from death. And God was with Ishmael as he grew up. Kahit siya out of wedlock. God hears even and especially disadvantaged children. Hindi nila pinili na mapanganak sa ganong sitwasyon. Huwag silang ating pagbayarin. God calls even Hagars from heaven. Kaya yung sabi mo yan, isang maruming babae. Napaka-careless naman na pagtawag yan. Anong malay mo kung bakit siya nagkaganyan-ganyan? Dapat hindi tayo judgmental. So, she lifted up the boy. So, in our case, lift up, not pull down this kind of children. And God opened her eyes and see what God has for you in your own life. Water. Life. That is what gives even in the desert. God was with this boy also. Maraming lessons mga kapatid ang kwento. Do not improvise, do not be impatient. Kung naghihintay ka ng blessing, do not make shortcuts that you have to take the route of the devil or a mistaken route. Huwag magsaray. Maghintay. Stick to one spouse. Mga Abraham. At kumisan, mga misis na meron ding mga extracurricular. Stick to one para tahimik ang buhay nyo. 1 Timothy 3:2,
Kailangang isa lamang ang asawa para tahimik. Pero nung araw, di ba? Sinasabi nga natin, shifting moralities. Para sila dumami, para sa hindi sila maubos, hinahayaang maraming asawa. Kung walang anak sa tunay na asawa, pinapa-anak sa iba. Pero iba na. Dahil ang dami na ng tao ngayon, mga nga dapat kapunin ng mga tao eh. Kaya mga magparami kayo, huwag kayo mag-family planning. Dalawa pa lang ang tao nung sinabi yun ng Diyos. Tapos inulit yan nung after Noah dahil naubos ang tao. Pero ngayon kahit sa katumingin may tao, magparami pa. Iba na. Another spouse is not God's solution to your problem or to problems and to your needs. No, it will complicate your life. Pero alam nyo na, kung nangyari na, nandun na, hindi na maa-undo, ayusin na lang. Alagaan din ang iyong Ishmael. Hindi pwedeng pabayaan yan. Ang napakahusay na number 1 ay ito. Daddy, alam ko may anak ka sa lawon yun. Huwag mo nang balikan yung babae. Pero pag-aralin mo yung anak mo, bigyan mo ng sustento anak mo yan. Ang husay na babae nun, yung hindi niya paghihigantihan yung bata, kasi hindi naman yung bata ang nakahati niya. Pagpapalain kayo ng Diyos kung gagawin niyo yan sa mga Ismael ng inyong buhay. Hindi pag nakita mo Ismael, gusto mo laburahin ng mukha, Ismael, dapat hindi ganon. Diba? Kasi kawawa naman yung bata. Should an error be committed, should a child be born out of wedlock, do not punish the child. Note mga legal wife, mga other women, mga stepmother, kahit kaninong matres nang galing ang bata, mahalin nyo. Kasi mahal din niya ng Diyos. In fact, mas ikaw yung naagrabyado dahil napagtaksilang ka, nagkaanak sa iba, mas magnanim mo sa ikaw yung maging mabuti. Dumodoble-doble ang pabor sa iyo ng Diyos. At kailangan mga ama na malilikot at kung saan-saang dilim sumusuot, support the child. Boyfriend ka, na anakan mo yung girlfriend mo, tapos para ka lamang na nagbihis, iniwan mo na lang, ganun na lang. Pareho kayong pupunta sa dilim, nag-isang anino, tapos ngayon yung babae na lang magpapalaki, siya lang lahat-lahat. Napaka-irresponsable mo naman lalaki niyan. Kailangan panagutan mo yan. At kung lalaki kang binatang nagkaanak kung kani-kanino, magpapakasal ka ngayon, ipagtapat mo dapat yun sa nobya mo. Hindi yung malalaman na lang niya later. Kailangan fair. Kailangan maayos. Proverbs 13:22, ang matuwid ay nag-iiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan. Tinatangkilik mo ang iyong anak. Kaya mahalagang ipagtapat mo doon sa magiging asawa mo o sa asawa mo para hindi mahadlangan na mag-support ka. Kailangan yun. Yun ang godly, yun ang disente. Mga ama, avoid raising children from different mothers in one house. Yung alam mo, para matipid naman tayo, isang kusina na lang. Diba? Mga iba-ibang kulay ng mga anak, may mga kulot, may mga diretso ang buhok, may mga ganito. Tapos ilalagay mo sa isang bahay, Guerra Mundial yan. That's World War III. Formula for trouble. Kung hindi nyo kaya mag-support ng 3 kusina, manahimik kayo. Do not have more than one wife. And if possible, at kung nangyari na, do not have more than one wife in the same house. Gulo yan. May mga ganun pero laging magulo yan. And Hagars should take their proper places. Nabasa nyo na ba yung librong Etiquette for Mistresses? Dapat may etiquette din. Di ba? Yung lumagay ka rin sa lugar kasi nakakaagaw ka talaga ng lugar. So lumugar ka sa lugar para hindi ma-complicate ang mga matter. Tama na talaga na ang Valentine's dinner mo, February 2. Huwag ka na makipag-contest for February 14. Ibigay mo na yon sa legal wife. Dapat lumagay ka sa lugar. Do not be proud and still be submissive because of the order of things. Mga kapatid, remember your Ishmael. Kung may Ishmael, despite your Isaac and despite your Sarah, dapat panagutan. And let us be kinder to Ishmaels, to children born in less usual and less conventional circumstances. Because Jesus was born in this situation, di ba? Si Jesus walang ama. At ang tanong ng lahat sa village na yan, sino ang ama ng bata?
Kasi nung pakasalan ni Joseph si Mary, at least 3 months pregnant na. Mary left her village, went to her cousin Elizabeth, at pareho silang nagdadalang tao, at hinantay niya mga anak si Elizabeth bago siya umuwi, kaya buntis na. At nung malaman ni Joseph, sabi ni Mary, alam mo, Holy Spirit ito. Holy Spirit mo, lelong mo. Di ba? Anong Holy Spirit? Wala na, hindi na tuloy ang kasal. Then kinausap ng Diyos through an angel, si Joseph, tuloy ang kasal. Pero 3 months pregnant. Yung mga neighbors, nung nanganak si Mary, sabi niya, teka, saan galing ang batang yan? Ganyan din tayo magbilang, di ba? Kaya nga may ikakasal pa kung may hawak na ang laki-laking bulaklak kasi kagampan. Yun ang realidad natin. So, Sarai, be kind to your Ishmael. Mahal din sila ng Diyos. Lalaki rin si Ishmael, Sarah, at tatanda ka. Marami mga stepmother hindi marunong eh. Inaapi yung mga stepchildren. Kasi malaki pa si stepmother, malakas pa, di ba? Malakas pa magbukas ang abaniko. Tsak! Pero tatanda ka. At pagpatanda ka ng patanda, palakas ng palakas yung mga stepchildren mong inapi mo nun. Anong kinabukasan na naghihintay sa'yo? Be kind to yourself if you cannot be kind to others. Be wise if you cannot be loving. Huwag kang mang-aapi ng bata. Kahit sinong bata. Kasi nakatingin sa iyo ang bata, kahit maliit yan, pero sabi ng isip niya, babangon ako at dudurugin kita. Bukas, luluhod ang mga anghel, ang mga tala, etc., etc. So be wise. Sinner or saint ba si Sarah? Si Abraham? Si Hagar? Proverbs 14:10, each heart knows its own bitterness, and no one else can share its joy. People are complex. Situations are complex. Proverbs 14:10, when you are sad, no one else feels the pain. And when you are happy, no one else can really feel the joy. Mag-isa ka sa pag-handle ng nararamdaman mo. Kaya huwag mo yung pakialaman ng kapwa sa pag-handle niya ng nararamdaman niya. Hindi mo alam. Wala kang muang sa tunay na nangyayari sa buhay ng kapwa. Everyone has a story. Everyone has a need, a dream, a longing, and everyone makes mistakes. Everyone could get hurt and be hurting. Everyone could be a victim of the system. Depende lang sa tumitingin kung sino ang bida at kontrabida. Be sensitive to people's situations. Be understanding. Be forgiving. And be giving. Maraming tao kung saan-saan nasusuot, dala lang ng pangangailangan. Ang nalulunod, survival lang ang layon, walang iba. Galatians 6:2, carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. Ikaw ba ay isang Sarai? Or Abram? Or Hagar? Or Ismael or Isaac? Ngayon? Kahapon? Bukas? O paminsan-minsan? O lagi-lagi? Para tayong mga taong inaanod ng agos. Hindi laging ikaw ang nagpapasya kung saan ka masasadlak. Matthew 7:1-2, do not judge, or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged. And with the same measure you use, it will be measured to you. Kung isang Sarah, isang Hagar, isang Ismael, forgive and move on. Do not dramatize your life. It's already dramatic. Do not problematize everything that happens in your life. Just move on. Keep moving. Because our days are numbered. Bilang ang araw natin dito sa lupa. Maximize your happiness. Minimize your pain. And do the most good. Then meet your Maker. Ganyan ang buhay. Tangkilikin natin, tulungan natin ang isa't isa. We are all just trying to survive. Lord, turuan niyo po kami na maging maunawain, lawakan ng isip, lakihan ng spasyo sa aming puso para magmahal, magpatawad, magbigay, at kami man tumanggap ng ganung mga pagpapala. So that in this short life and numbered days here on earth, we can have the most blessing, give the most blessing to others, and glorify you. Pagbulay-bulayan natin ang application nito
sa ating mga buhay sa ilang saglit ng pakikipagnig sa Espiritu ng Diyos.